Then, balikan na natin, Oo. diba? Kasi yung sabi mo, yung nagsa-search ka, tapos nakita mo na yung ICL. Yes, opo. Nag-search ako, basta tinatype ko lang yung ITE provider offering grad depth, lumabas si ICL. So, talagang doon ako nakarely kay Teaching Council kasi sila nga ang magbibigay registration hanggang sa nakita ko yung ICL. Kaya na-recommend, di ba parang nabanggit ko yun sa inyo. Tapos, yun nga, the rest is history na. Ang naalala ko kasi was, parang nabanggit mo na, nag-try na ako mag-apply sa ICL. Kaso lang, Yes, opo. hindi tinanggap na doon sa qualification. Kaya napadpad ka ng UC. Yes. Kasi yung UC, ang layo, Ang layo. mahal. Opo. Ang ano ko kasi, ito, talaga, hindi siya ang taas ng qualification niya before makapasok. So, yun nga, NCQA level 7, ganun, ala. Parang sabi ko, hindi ako papasok. Sabi ko, try ko nga kay UC, which is talaga si UC kasi ang teacher education talaga. Sila yung number 1 parang gano'n. Tapos nung ipasa ko yung mga papers ko, parang nagulat ako kasi Oo, okay. parang sabi ko, okay, parang ang ano nila sa akin, parang ang bait na parang hanggang sa binigyan nila ako offer a place. So yun yung nag-open ng door sa akin na parang sabi ko, hindi pa, yung parang ako yung nag-flip nung mga credentials ko tapos inopen niya yung doors hanggang sa nag-AUT nga po ako, di pa pumasa rin ako. Kasi yan ICL. Pero syempre sa help nyo talaga. Ayun. Ito na lang. Kasi yun yung thing na feeling ko minsan hindi na-appreciate ng mga tao na sobrang daming factors involved. Like, Yes. sa'yo, meron kasing specific rule na gusto natin marehistro ka as a teacher. Tapos meron yung kailan ba yung sunod na intake, ano ba yung outcome, ano yung makukuha mong post-study, ano yung makukuha mo isa ng family, yung mga ganon. So parang i-manage mo yung lahat na parang simple na lang siya sa'yo, mabili ka anong gusto mo outcome. Ganun nga po. Tsaka yun din, na parang for you hindi naging sobrang straightforward yung apply sa ICL, di ba? Yes, ganun nga po Minsan talaga, iba yung outcome na makukuha mo pag agent yung okay. Kaya nga sabi ko sa husband ko, talagang blessing na meet ko kayo sa Dusit, Tani, tapos parang doon ako naliwanagan kasi talagang before, puro lang ako DIY. Sabi ko, mahirap din pala yung DIY kasi though may alam ka sa yung field of teaching, pero yung person na rules ni immigration, totally blank talaga ako. Kumbaga, kahit si brother ko na matagal na rito, pag teaching kasi, totally wala siyang alam. So, better nga, immigration advisor nga ako. Siya din naman nagsabi, tanong ka ng license kasi kumbaga kami, ang alam lang nila, yung ginawa nila. Pero syempre, parang pag sa bagong salta ka, totally question lahat sa iyo di po ba? Kaya natutuwa ako syempre, talaga. Syempre, di ba yung parang kwento mo, may kaklase ka na, meron naman siyang practicing Yes, certificate, opo. pero nag-aral pa rin siya kasi yun yung isang thing, may rehistro ka, pero hindi ibig sabihin ng rehistro, employable ka na. Yes, hindi talaga siya natanggap. Hindi siya parang nursing iba kasi yung iba yung attitude towards recruitment sa nursing versus teaching. Okay. Tsaka parang yun ang sabi niya, wala pumapansin sa kanya. Kaya nga sabi ko, hindi pala ganun na porket may practicing certificate ka yun nga, di po ba, parang employable, hindi pala. So yun. Yung interesting kasi kanina, inikot nila kami dun sa sa taas. Tapos merong mga may ginagawa silang research methodology daw nila na yung gumagawa sila ng quilt. Yes, na kami. Parang yun susunod pa lang. Pa lang kami parang leaves pa lang tomorrow. Nagawa na kami ng paper, tomorrow leaves. Parang susunod yung quilt. Parang Number 1, nagulat ako, diba, na parang iba yung itsura ng research sa kanila versus sa atin, di ba? Yes. Parang pwede pa ng ganito. Tapos, kasi yung iba natatakot mag-aral kasi feeling nila sobrang bookish. Tapos, yun yung parang feeling ko sobrang gandang example na sobrang ibang-iba yung aral sa Manila versus yung sa atin na madugo. Tama ba yung word ko? Kasi sa PNU, duguan talaga kami pagka naggagawa kami ng research. Especially PNU kasi parang gold standard yun for teaching. Yes, opo. Yun nga yung PNU ko talagang wala kaming ginawa kundi nasa library, parang ganon. Dito sila, ang napansin ko is talagang yung hands-on experience mo, yun ang from there, doon ka bubuo ng natutunan mo parang gano'n. Hindi bookish naman. Though may referencing,
Pero iba talaga yung parang gusto nila is matuto ka on your own perspective, parang ganon. Yun. Tsaka yun din yun, yung some of the things na na-realize ko. Kaya rin iba yung tingin sa New Zealand graduates. Yes. Kasi iba sila magturo and iba yung tingin nila sa education. So like, very, for Yes. one, diba, lalo na sa ECE, very play-based Nga siya. po. Eh, sa Yun nga. Pilipinas, hindi. Yun- Diba? Parang Opo, tiger yes. parent. Opo. ganyan. So, kasi Yun. may expectation sa iyo yung magulang. Yun. Kailangan ganun yung turo mo. Opo. Tapos yun nga rin yung tinanong sa akin why do you want to study New Zealand? Sabi ko, I want to learn how storybooks, parang ano yung storybooks sila na ginagamit sa play-based instruction, which is unlike the Philippines tayo, assessment-based agad. Di po ba may formal assessment at the age of yung kinder? So, nagulat sila talaga. Really? You have your formal assessment at the age of ganon? 5. So, dun pa lang, sabi nila, parang napaisip nga sila na ganun pala sa atin, napakaaga ng assessment. Dito po pala, grade 8. Nag-start yung formal assessment, year 8. Sabi, tapos tayo kinder pa lang, may summative test na kami Yun. Kaya sabi ko, maganda rin matutunan kasi yun talaga yung dapat sa preschool, play-based. Di po ba? Hindi pa naman nila alam kung ano gusto Yes. nilang maging paglaki. Mm-mm. Doktor na Oo. agad. tapos sa Pilipinas, diba, napaka-competitive ng parents. Parang pag hindi honor. Di ba parang gano'n? Dito talagang yung lang ang bata, relaxed. Parang gano'n. Which is yun nga ang mali sa Pilipinas. Para sa akin po Masyado tayong after dun sa yung ma-honor yung bata, hindi man lang na makapag-relax. Yun. Maganda po yung nila, concept sa preschool. Kaya mag-start kami ng practicum ay last week ng August. Last week ng August. Ang Yes. bilis, kasi kaka-start mo ng Yes, July opo. Nag-police betting na kami. Pagdating ko, nagpirma na kagad ng para i-police bet kami before kami i-play sa ECE Center. Ayun. Tapos yun, yung placements na yun, sila na nag-organize. Yes, sila na po mag-organize. Ano siya? Like, based on yung location mo? Yes, yun po. Kaya ang maganda sa kanila, dati daw, sila yung nagpe-place. Since nire-request ng mga student, malapit na lang sa lugar nila. Yun, nabago yung rules nila. Opo, nabago yung rules. Kaya maganda. Pero na-realize na sobrang aga nung start ng practicum, Kasi parang, mag-1 month ka pa lang Yeah. dito. Ano po kasi dito, Ma'am Rabing, yun nga, natututunan ko na rin trimester. So, yung first trimester, 7 weeks kami ipi-place sa ECE Center. Tapos, yung susunod na semester, another placement uli, hindi na dun sa sa first. Tapos sa last semester namin, which is yun nga, block placement, everyday na ang placement, wala nang face-to-face, yun yung another center uli. So dapat daw madaanan namin yung zero age to infant, tapos 2 to 3, 4 to 6. So yun ang maganda. Kumbaga lahat kailangan daanan mo yung stages ng bata. Ganda nung nakadesign ng program. Ganda po, maganda. Tsaka talagang makikita mo, matagal na sila. Yung kabisado na nila. Hindi lang yung parang bago Pa sila. Oo, parang bago. Kala ko nga kasi yung ICL parang bago lang sa graduate diploma. Hindi, panagal na sila. Then pala dito, sinusupervise din sila ng immigration. Kasi parang hindi rin sila bibigyan ng, parang sa atin permit, pag hindi maayos yung patakbo nila sa program. Ayun. Kaya okay siya. Happy Yes. naman. Oo, Tapos, parang laki pa nung savings mo bigla, laki ng savings ko. Yun nga. Kaya yun. Kaya okay na po. Kumbaga parang sabi ko nga, parang yun nga, parang inano ni God na dito na lang, malapit sa brother ko. Sabi ko dito nga, tapos within the city naman, maganda. Kaya okay pa yun po. Tsaka pag kasi, Yun. hindi ka naman ang hihinayang dun sa, kasi tagal mo rin teacher, tapos Yeah, public school. sa regrets naman, hindi. Kasi sabi ko nga, new experiences, di po ba, parang, Tama. same lang din naman yung teaching pa rin. Though dito nga lang is, new experiences, parang inaano ko na lang, charge to my experience lahat. Yung Kumbaga, talagang opo, professional yes, development. hindi naman ako nagbago ng profession, tinuloy ko lang, which is, sa new new chapter ng aking Parang, ginaisip ko based sa sinabi mo is yung perspective na sa atin kasi,
lalo na pag government, Yes, diba? opo eh. Puro masters, Mm-mm. yung tingin nila na ito yung advancement, 'di ba? Yung parang hindi tataas yung earning mo pag wala kang masters. Yes, ganon. Pero ito, talagang professional development siya kasi ibang-iba kumbaga dumadami yung teaching tools. Yes. Pero hindi naman siya kailangan yung parang nagiging administrative na yung Opo. training. Oo. Tsaka dito kasi provided everything. Hindi gaya sa Pinas na parang may fun, pero hindi nila binibigay. Though binibigay naman, limit. Or parang hindi ramdam. Yes, opo. Tsaka, meron kasi kami may tinatawag kaming MOE. So, which is hindi talaga kayang i-sustain yung expenses ni school eh. So, ang nangyayari, so deprived syempre po ang bata, di ba? Sa materials pa lang, as in, ire-request mo, pero hintayin mong dumating. Unlike here, nakita ko, yung bang, andyan na lahat. Provided na. Di ba, ECE center lang, pero andyan na lahat. Ikaw na lang yung paano mo i-manipulate yung resources at ibibigay sa bata. Yung best practice, yung ini-expect. Yun. Tsaka alam namin yung gamit. For example, ako po teacher, di ba, sa SPED. Alam ko yung dapat na gamit ng bata. Hindi nila ma-provide kasi nga kailangan nandun lang yung sa listahan ng dapat nilang kuhanan na supply. Paano kung wala dun sa listahan na yun? So, hindi kayang i-provide. So, kami na lang yung bibili para mabigay. Ganun po. Parang naisip ko from that is, or what I'm hearing from that is dito, nagfo-focus ka na lang talaga Yes, on teaching lang. As Hindi mo na in, problema yung- opo, yung resources. The resources eh. Parang yung skills ko na lang ang gagamitin ko. Kumbaga, andyan na lahat, skills ko lang. Unlike in the Philippines, skills mo na, resources mo pa, para maging okay yung teaching mo. Yun ang ano ko, sabi ko, new experience, tapos new knowledge pa rin. Kasi lahat naman, di po ba, matututo ka sa mga experience mo. Kaya yun. So far, ano yung parang pinaka-memorable experience mo sa pagsusudyante? Yun nga, I meet new friends, tapos new culture. Kasi yun ang isang ang kagandahan kasi dito, diverse. So, hindi ka, kasi di ba sa Pinas, parang pag nakita ka ng ibang tao na foreigner, parang, napapawaw. Dito parang natural lang nila. Diba? Yung parang, dito po natural lang. Kasi dahil nga diverse kami, parang natural lang na may makita kang ibang accents, yes. ibang food, Opo, ganun. Kaya sabi ko, parang hindi ka kakaiba. Parang, you belong. Yun yung word eh. Parang belong ka rin sa kanila. Kasi nga, diverse culture. So yun ang isang nagustuhan ko dito. Yeah. Tsaka alam mo, may talaga na tao sa New Zealand, no? Yes. Atin mo. Opo. Yung, Bakit? hindi kasi pag nasa Pilipinas ka, tapos nilapitan ka ng stranger, matatakot ka, Yes. di ba? At saka, yes, opo. Tsaka dito, hindi. napaka nila, how are you? How is your day? Parang ganon, di ba? May small talk. Yes, oo. Tsaka kahit sa grocery lang, alam niyo yun, babatiin ka nila, di ba? Minsan nga, ikaw na yung iwas kasi, di ba, parang minsan ayaw mo na ng conversation, tatanungin ka pa, how was your day? So, ganun. So, yun ang napansin ko po. Mabait, tsaka talagang respectful talaga sila. Yun ang isa talaga, number one. Mababait talaga sila. Yun ang Agree. Tsaka yung nafe-feel mo talaga may difference in terms of yung work life. Yes, opo. Na yun yung, kasi diba, na-mention ko, I'm staying with partner here. Tapos, yung ibang-iba yung family life nila. Yes, opo. Sa Pilipinas na, maraming conveniences sa Pilipinas. Diba? Parang, mas maraming 24 hours, madali mag-take out, mas mura siya. Opo, mas mura. Oo, Yes. mas- Labas ka lang ng bahay, para ka. Doon na, di ba? Oo. Dito, mag-aantay pa. Pero dito, parang ang dami mong time na yung may enjoy mo yung Yes. family mo. Pang family talaga siya eh. As in. Tsaka umaalis ako sa house 6 o'clock, hindi ko iniisip na yung bang safe, yung word na safe ako. Oo. Yun, kahit na madilim, alam kong safe ako pag sumakay ako ng bus. Yun ang isang eh. Medyo sanayan yung bus, Tapos diba, yes. Tapos diba sa Pilipinas, pag nag-backpack ka, hindi sa likod eh, sa harapan. Oo. Dito ko lang na-feel mag-backpack sa likod. Kasi, Siguro gumaganda yung tindi mo. Yung kasi, posture. yes. Kasi nga, alam mong walang mag-slash ng, di ba? Parang Ng, kahit yung
yung sa way ng paglakad mo? May lakad Maynila ka na parang pag mas Maynila ka, mabilis maglakad. Dapat Dito, wala lang, sakto ka lang, di ba, kahit gabi. Opo, yun ang ano mo, yung safe ka nga. Yun yung word safe ka talaga. Tapos nandito ka nga sa friendly na state na parang lahat sa'yo ay wini-welcome ka. Ayun, yun ang maganda talaga. Apart from yung like welcoming tsaka friendly, I think yung sa school itself, yung napansin ko, kasi nag-ano din ako, diba? May nag-New Zealand program din ako before. So, yung sobrang invested sila dun sa success mo. No? As in, genuine siya na, na parang, Tsaka talaga may student, sila, support. Yun agad, talaga makikita siya mo. yung number one, walang terror. Yes. Diba? Wala, Yung walang parang terror. nasisindak ka, tapos hindi mo tuloy, ayaw mo Ayaw mo nang- ayaw mo Opo. lapitan. Kasi hindi siya the New Zealand. Yes. Sila, ultimo yung mga teacher na first name mo lang sila, tatawagin. Napaka-approachable. Talagang hindi yung tipo na matatakot ka na lang na hindi mo siya naintindihan. Hindi ka na magtatanong. Very approachable sila. Pag meron kang di naintindihan, email mo lang sila. So yun yung ang ganda. Unlike sa Pilipinas. Di ba sa PNU pa lang, terorista yung mga prop namin dun parang, ang inaano nila, tough love. Yes, opo, ganun. So dito kumbaga talagang kaya pala maraming nagpupurso ng education. Kasi, kumbaga, kaya mo dahil maraming support. Ayun, yun ang Parang yung talking to people in yung industry. Kaya, di ba yun, sabi mo, from yung mga nakakausap mo and the experiences nila, yung mga secondary school, di ba, parang nahirapan sila maghanap. Yes. Pero, ironically, sila yung nasa straight to residence. Yes, straight to residency sila. Parang, napag-usapan namin yun na parang kaya pala siya ganun, no? It's because yung ECE centers, they also get funding for mga non-New Zealanders, non-residents. Opo. So, yung teaching opportunities niya tend to be more. Kasi, kung secondary, kailangan may domestic status sila na rights, diba? Yes. Tapos yun pa, pag early childhood, hindi mo kailangan ng student visa. Yung bata, kailangan ng student visa para mag-aaral. So, yung opportunities ng makakuha ka ng trabaho with ECE tend to be higher. Kasi medyo iba yung kumbaga yung the thing na they recruit for apart from yung lisensya. Opo. Tsaka kasi di ba yung teaching, ituturo talaga sa'yo yung ECE context That's why parang hindi ka rin kagad ma-employ dahil nasan yung experience mo. Parang ganon. Parang hinahanap nila talaga yung alam mo ba yung context ng ECE namin. So kahit siguro may practicing certificate ka, but yung qualification wala. Imagine ko yun, dumating ka dito kasi nakakuha ka ng rehistro tapos magugulat na lang sila yung mga 3-year-old nila tinetest. Yun nga. Kaya ibang-iba talaga. Sabi ko, iba talaga pa rin yung nag-aral. Kasi at least you have the knowledge. Tapos may experience ka pa. Yes. May context ka din. Iba talaga yung yung Pinas natin. Iba talaga yung way natin ng pagturo sa bata sa way dito. So dapat talaga aralin. Kaya talagang better po yung nag-aral. Kasi tinatanong din ako ng mga Chinese. Sabi niya, you have 18 years of experience. Why do you study? Sabi ko, because yun nga, yung context namin ng ECE is different from here. Kasi Tefariki sila Maori. So, ano yung laban ko? Di po ba? Dito. So, kahit may experience ako, wala naman akong alam sa Maori or Teo Maori. So, di po ba? Nonsense. Kaya, better talaga mag-aral ka para maintindihan mo yung context. Yun. Kaya, nire-recommend ko talaga mag-aral. Yun talaga. Good investment. Yes, good investment. Kasi, Tsaka alam mo yung, minsan naiisip ko yan, na parang yung in your case, di ba, parang 18 years ka nag-aaral, doing something for yourself. yes, tama po. Tsaka, new knowledge talaga. Parang, para sa akin, hindi siya, hindi sayang yung mag-aral. Kasi, you're gaining, much Hindi lang sa, qualification mo, but on your own talaga, sa sarili mo na mag-excel ka pa. Parang ganun. Kaya investment talaga yung aral. Tsaka talagang ang education naman, di ba? Wala namang mawawala sa'yo. Talagang mag-improve ka pa. Ayun. Kung meron kang maipapayo sa someone who's like, yung kind of in your situation before, di ba? Ano yung masasabi mo sa kanila?
syempre, nasa sa kanila pa rin naman. Pero, kung ako magsasuggest, it's better talaga invest on studying. Kasi magigain ka ng maraming perspective, magigain ka rin ng marami kang knowledge na makukuha. Experience kasi talaga yun ang mangunguna dito, parang ganon. Kahit na may practicing certificate ka po, kung pag tinanong ka agad the employer, yung sa experience na how would you handle yung children dito sa ECE context ng New Zealand, parang wala kang masasabi kasi ang alam mo is Pilipinas. So better talaga, aralin mo yung education system nila. Tsaka parang sobrang efficient way niya talaga. Kasi because of yung here in particular, yung each trimester has its own age group na sinacycle ka. Eh kung gagawin mo yun through work, isipin mo yun, di ba? Ang tagal bago maging ganun ka-well-rounded yung exposure. Tsaka ang problem kasi is dito, yung family, which is yung FANAW nga, yung family, community, and teacher, they work together. So, dapat marami kang alam. Kasi, unlike sa Pilipinas, which is PTA lang, na ang alam lang natin is PTA person na mag-elect tayo ng officer, tutulong sa school. Dito talaga, yung learning ng bata nakasalalay sa family, sa teacher, and community. Which is, yun, dapat talaga para sa akin, aaralin mo talaga. Yes. Tapos dito, yun nga, meron silang mga tikanga na mga practices ng mga Maori na in ECE context ginagawa nila. So, kung halimbawa bigla ka lang nagturo, tapos di mo alam, yung pala sa infant, bawal pala yung head to toe. Pag maghihiga sila. Di po ba? So, may mga practices, tikanga practices na pag hindi mo alam, magkakaroon ka ng bad record, parang ganun. So, dapat pala, pag naghihiga head to head, tapos hindi pwede yung head to foot, bawal So yun, dito ko lang din nalalaman yun. Kung sasabak ako, parang yung agad. niya ng yung bawal mong laktawan. Yes, kasi opo, yun, ganun. So kung halimbawang ako lang yun na, oo nga, marami kong alam sa Pilipinas, tapos nagturo ako, tapos di ko alam yun, nakakahiya, di ba? Parang against pala sa practices nila, sa culture nila yun. Kaya iba pa rin talaga yung may experience talaga. Yun. So yun. Kaya thankful talaga ako. I'm so excited for you. Nararamdaman ko yung yung aura mo. Oo. Naiyak talaga ako nung binigyan ako ng visa. Kasi sabi ko, gusto ko na mag-give up, Ma'am Rabi. Parang sabi ko, mag-Canada na lang ako. Pero sabi ko, parang God's will talaga na ibigay talaga sa akin, tapos maging okay. Tapos naisip ko pa, siguro ayaw din ako sa Christchurch kasi yung brother ko is manganganak yung hipag ko. So at least may kasama sila, parang ganon. Kaya sabi ko, niloob talaga na mag-Auckland na lang ako kaysa mag-Christchurch. Di po ba? Parang sabi ko, ang hirap mag-aral sa malayo ka na, tapos lahat aaralin mo. Unlike here, may brother ako na tinuturo na lang, yes. Tapos talagang ang support niya, sabi niya, mag-library ka, mag-login ka sa umiram ka ng libro. Kasi talagang estudyante talaga ang peg ko Tapos yun, pati library, na lang, may gusto kang hiramin, i-deliver na lang sa near town mo. Unlike sa atin, pupunta pa tayo sa National Library, makikipag-ano ka pa sa jeep, makikipagbuno ka pa. Tapos yung dadatnan mo 19 kopo mo. Yes, ganon. Tapos dito, libre Xerox, lahat. Parang, samantalang doon, magkano na ang Xerox, di ba? Parang yung resources, ayan na. Tapos ibibigay lang nila sa'yo for free. So talaga yung support system sa education, ganun, napakadami talaga. As in well-supported ka talaga pag international student ka. Kaya maganda. Hindi ka mahihirapan. Parang ganun. Baka ganyan yung ma-feel ni Rodel. Karating na. Kaya nga. Medyo paisip-isip siya. Ayaw niya. Hindi. Nakapunta na ba siya dito? No, di ba? Nakakadalawang punta na kaming mag-iina, pero siya ayaw. Kaya yun ang niya, ayaw niya. Parang ayaw niya i-give up. Pero sabi ko, baka naman, pag nakatapos yung panganay. Tsaka baka naman, may opportunity siya. Opo, yun. Kasi, di ba, negosyante siya. Sa type ng visa na yun, pwede siya mag-negotiate. Kahit okay. Pero, Kasi
open yung, Opo. magkaiba kasi kayo na type ng Ah, visa. Yung okay. sa'yo, bawal ka mag-self-employment. Oo, as a student. nakita ko nga po. Pero yung Kanya. siya po pwede. Pwede. So, yun. Baka Baka lang. Baka yun yung sasabihin mo sa kanya, explore niya. Kasi Mm-mm. actually, meron kaming client na nabanggit nga niya na parang yung opportunity sa kanya dito is ganun, parang hog-raising farming din. Mm-mm. So baka magulat siya na merong opportunity for him Oo. here, tapos baka naman pwede niyang Oo, pagsabay. sana nga po. Pero yun ang ko talaga. Maganda to sa family talaga. Yun ang sa bata lalo. Kumbaga napaka niya sa child-friendly. Tapos yun, maganda. Parang alam mong pag pinalaki mo sila dito, safe sila or parang may assurance bilang Tsaka iba yung kalalakihan nila. Di ba? Parang medyo mas malawak yung tingin nila sa mundo. Oo. Tsaka yung independent talaga sila. Nakaya nila talaga sarili na. Kasi nakita ko yung sa nephew ko eh. Talagang, tapos yun nga, umattend kami nung NCEA evening niya. Napagtanto ko na dito pala, yung bata yung may choice kung ano yung gusto mong subject na line sa gusto mo. Unlike sa Pinas, diba? parang kung anong set. Oo, standard. Kung ano yung subject ng ito na yung kukunin mo lang. Wala nang iba. Parang ganon. So yun, Parang maganda. siguro mas magandang implementation ng di ba? Yung, ngayon yung senior high, pipili ka ng mga STEM. Yes, ganyan. opo. Ito, mas siya. Mas develop. Yes, Kasi ganun. even sa STEM, pagdating mo ng college, pa din, hahanapan ka pa din ng Tsaka credentials. Dito, barang bago ka mag-college, sure ka na talaga, yun ang aaralin mo. Kasi nasa year 11, 12 pa lang, pipiliin mo na yung subject mo yung gusto mo. Yung graduating college becomes a choice na, hindi siya requirement. Yes, Unlike sa atin na parang, Opo. kailangan mong mag-graduate. Oo. Yung hindi ka graduate. Talagang malilimitahan yung options. Yes, opo, ganun nga. Kaya maganda yung education system nila. Talaga. So, partner na po kayo ni ICL? Oo, so nag-work na kami. Yes, okay. Para mas meron marami kang pa. gustong i-refer. Oo, marami. Pag nga may nagtatanong sa ng Filipino International Students, sabi ko, try Coro. kasi nag-ano sila ng iba, hindi ko lang masabi, ang mamahal sumingil. Kay Ma'am Rapi, napaka-affordable. Kasi totoo naman. Talagang, Tsaka sadya talaga yun. Kasi, dati kasi sa immigration ako, diba? Tapos parang pag malalaman mo, parang, ako mismo, I would not pay that. yes, Hindi kasi, naman I don't think it's worth it. Hindi sila magaling. Pero, syempre, parang, ang Ang na laki ba? kasi niya talagang Yes, pera. ang laki nga. Sabi ko, tapos hindi mo pa nakakausap yung immigration advisor. Puro agent lang. Kaya sabi ko, parang, hindi nyo, kayo, talaga Ma'am Rapi, kayo, nandun kagad tayo sa tinatanong ko pa lang kayo, mag-aaral ako. Nandun na kayo sa goal na residency. Kumbaga, di ba? i-reverse engineer mo kasi. Yes, kaya sabi ko, yun ang nagustuhan ko talaga sa inyo. Kasi nandun pa lang ako sa aral, gusto nyo na makita yung goal, which is to apply for residency. Kaya sabi ko, okay to. Kaya blessing talaga. Na-meet ko talaga kayo sa Dusit Tani. Ang hirap nung iba, na parang, gusto nila mag-invest ka muna. Yes. Parang sabi ko, ang gusto nila is mahiit mo muna, makapasok ka muna. Pero wala yung other wall na after ko mag-aral, ano yung susunod? Walang ganon. Unlike po sa inyo na inanyo talaga, dapat yung husband mo ay ganon para sa susunod yung chapter. Di ba? Parang ganon. Nandun tayo kagad sa ladderized na step. Sila kasi parang hindi mo muna namin sasabihin sa inyo yung susunod. I-grab nyo muna yung opportunity na to, mag-student visa muna kayo. Parang doon kagad sila parang ganun. Parang ang dami nilang mga commercial, parang ganun. Ang dami nilang para mainganya ka, pero wala talaga yung pathway na ano ba yung tatahakin namin. Kasi after nito, ano yung susunod, di po ba? Parang ganun. Kaya yun. Meron ka bang specific thing na yung parang yung nag-help sa'yo makadecide na number 1, ayaw ko na mag-DIY. Number 2, kami yung kukunin ko. Yes, kasi nung di ba nag-try po ako mag-DIY, napansin ko, kulang pa rin yung knowledge ko So, ang knowledge ko lang is maghanap ng school, tapos, pero yung talagang process na, gaya nun, di ba yung may cover letter pa kayo sa akin, hindi ko na yun kayang gawin, kung ako lang. Tapos parang,
pag kasi DIY, parang limit lang yung alam mo eh. Handun ka lang sa, parang meron lang wall na hanggang doon ka lang. Unlike po sa pag kumuha ka ng immigration advisor, ang lawak ng ipapaliwanag. Kasi sa inyo ko talaga nalaman na pagdating kasi ng kung gusto mo na mag-apply na residency, dapat ganon, di po ba? Hindi ko yun talaga malalaman. Kaya better talaga maghanap ng licensed immigration advisor. Kasi yung advice talaga, kumbaga yung knowledge namin is, hindi namin forte yun eh. Forte nyo yun eh, no? Na ini-impart nyo sa amin. So, iba talaga yung magkaroon ng licensed advisor kasi hindi naman sa money eh. Hindi pera eh. Kasi yun yung advice na talagang marireach mo yung goal mo. Di po ba? Kaya yun, recommended talaga na magkaroon ng advisor. So, ano yung, meron bang like naging turning point na yun yung, okay, magde-decide na ako kung sino yung pipiliin? Meron bang specific factor or like combination ba siya ng mga bagay-bagay? Siguro. Kasi nag-shop around ka eh. Tapos yun ang pag-usapan natin, yung kung saan tayo nag-meet na event, hindi naman ako yung isang advisor doon, di ba? So, ano yung thought process mo nung nag-decide ka na okay, meron na akong mga na-meet na ilan, pipili na ako? Ano ba? Kasi, yan, di po ba, nag-attend ako kay ganon. Number one, money-wise, ang mahal nila, kayo is affordable. Pangalawa, hindi mo makakausap sa kanila ang immigration advisor. Unlike sa inyo po, sa Coro, personal, as in meron tayong, di ba, conversation. Pag may tanong ako, sinasagot nyo. Tapos pag merong... Yung meron tayong parang in-house na messenger. Yes, tapos opo, napaka-confidential. Yes, napaka-confidential nung natin, yung gamit natin na apps, na tayo lang yung, di po ba, tayo lang yung nagkakausap sa case natin. Yun, kaya sabi ko, kung i-compare ko sa dami ng nakita ko na agency kasi sila, iba pa rin yung Coro kasi napaka-personalized. Oo, kasi... Pero yun talaga yung namin, na hindi naman kailangan namin super daming Opo. Pero aalagaan namin. Yes, and one thing yun nga sabi ko, parang family, di ba? Hindi niyo pa ako sinisingil. Pero nakalodge na yung visa ko. Ay, ganun. Ayaw mo naman silang pag-intayin. Kasalanan ko naman kasi ako yung lilipad. Dapat hindi naman kayo ma-disadvantage. Kaya sabi ko, grabe ang tiwala ng Coro sa akin. Hindi mo naman kasalanan. Hindi mo nag-invoice. Hindi pa siya nag-invoice. Yung mga husband ko, sabi niya, ba't di pa tayo nagbabayad? Kasi nga, itatransfer na lang daw niya. Kasi ko, wait lang, kasi inintay lang ni Ma'am Rapi yung Kasi wala pa. Hindi pa kayo makaupo lang ako. Sabi ko, busy ka ako si Ma'am Rapi or out of the country. Kaya ganun. Kasi pag ganitong nagtatravel ako sa New Zealand, sobrang packed yung schedule. Laging may alis. Di, tsaka pag nandito ka, i-maximize mo na. Gala, di ba? Ikaw yung manghihinayang. Yes. Lumipad ba ako para makapag-computer? Kumbaga, di ba, enjoy the country talaga. Tsaka rin talaga. Like, pag nandito ako, ini-effort ko talaga to meet yung mga tao. Kasi iba yung makausap mo sila in person. Whether it's kliyente or school. Tsaka parang, yun na eh. Yung para kang family na binisita mo kami. Yun yung feel ko eh. Parang family na hindi, yun ang na-feel ko kasi sa Coro. Parang sabi ko, ang ng Coro kasi, may conversation tayo, immigration advisor po kayo. Tapos ako client lang. Usually dumadaan pa kami sa di ba? Yung secretary, 'di ba? Hindi namin kayo makakausap. So yun, kaya thankful talaga.